Hello po sa ating lahat. Isang pinagpalang gabi po. At another night na naman po na tayo ay nabigyan ng pribilehiyo na makapag-share po ng salita ng Diyos. At before po tayo dumako sa salita ng Panginoon, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo yumuko sumandali at tayo po ay manalangin. Yes, thank you Lord God sa another night na kami po ay pinagtipon mo Panginoon. Bagamat ito po ay virtual lamang Panginoon, pero hindi ka po nalilimitahan O God, and hayaan mo Lord na tanging salita mo lamang yung mamutawi sa bibig na to. At dalangin ko rin po Panginoon na Lord, ikaw po siyang manguna, tanging presensya mo lamang ang siyang bumalot po sa bawat isa po sa amin. Kahit na nasaan man po kami na lugar, Panginoon, we believe na ikaw po'y kumikilos po behind the scene, O God. And thank you for your presence, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Yan, tayo na po ay darako sa salita ng Diyos na pinamagatan ko pong Winning the Battle Within. At ang text po natin ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. Basahin po muna natin sa English. Sabi po dito, verse 3, "For though we live in the world, we do not wage war as the world does." Verse 4, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds." And verse 5, "We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Basahin rin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po natin. Sabi po doon, "Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipang upang matutong sumunod kay Kristo." So, ang context po ng ating nabasa ay ipinapakita po ni Apostle Paul na ang laban natin ay hindi basta human fight, kundi spiritual battle. Hindi ito kayang daanin sa human strength, but only with God's power. Yung tinutukoy po dito na strongholds ay yun po yung mga kasinungalingang pinaniniwalaan mo na naging truth na sa'yo kasi matagal mo nang pinaniniwala, na naging way of thinking na po natin, or naging way of thinking na ng buhay mo. Sabi rin po ni Apostle Paul na meron tayong divine power para i-demolish ang anumang way of thinking, anumang lies na na-establish ni Satan sa ating isipan, upang tayong lahat ay makaranas ng peace of mind na kailangan ng bawat isa po sa atin. Kung maalala rin po natin yung kwento po ni Apostle Paul na kung saan siya po ay nakulong. Sa chapter 1 po ng Philippians, yun po yung time na nakulong po siya at worried po yung mga tao dahil sa pagkakakulong niya. In chapter 2, nagkaroon po ng pag-aaway-away ang mga early church. And chapter 3, naglabasan po ang mga false teacher, false prophet na against sa teaching about the finished work of Jesus Christ. Kung mag-aalala po si Apostle Paul, kung matatakot siya, magagalit siya, mag-aalala siya, maiintindihan po natin, no? Kasi alam natin kung saan siya nanggagaling, alam natin kung bakit niya yun nararamdaman, pero hindi po naging ganon yung response ni Apostle Paul. Sabi po niya doon sa chapter 4, "Rejoice in the Lord always." I say it again, rejoice. Napakaganda po ng naging response ni Apostle Paul. Hindi po siya nag-worry, hindi po siya natakot, kundi nilakipan niya po ito ng paniniwala sa Diyos. Amen. Siguro kung tayo sa Apostle Paul, matatakot po tayo. Baka nga magagalit pa tayo, malulungkot, tama. Pero, gaya po ni Apostle Paul,
Hindi kalungkutan yung naging response niya, hindi pag-aalala, hindi po takot. Kasi kung mapapansin po natin, no, na ngayon po ay we are living in the age of anxiety. Kapag lagi tayo nakafocus sa circumstances at sitwasyon natin na pinagdadaanan natin, you will never thank God. Tama. Pero Apostle said na gaano man kahira yung nararanasan mo, magpasalamat ka pa rin. Tama. Marahil masasabi natin minsan na, may pinagdadaanan na nga ako, magpapasalamat pa ako. And the answer po is, yes. Because when we thank and praise God, despite ng mga pinagdadaanan po natin, ay makakaranas po tayo ng kapayapaan sa puso at isipan po natin. Marahil po sa atin takot, tama, worried because of circumstances natin in life na hindi na natin namamalayan. Unti-unti na po itong ninanakaw ni Satan yung joy na meron tayo. Unti-unti niyang sinisira yung buhay natin dahil sa mga iniisip natin, sa takot na meron tayo, nag-aalala tayo, hindi natin namamalayan, ninanakaw ng Satanas yung joy na meron tayo, yung kapayapaan na meron tayo. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng kaaway, tama, ni Satan. Trabaho po niyang magsira, trabaho po niyang kunin yung joy na meron ka, trabaho po niya na linlangin ka, tama. Pero kapag hinayaan po natin yung takot, yung worried, yung anxiety or what, nalamunin tayo, ay ibig sabihin lang po niyan, ay binibigyan po natin si Satanas ng pagkakataon na sirain yung buhay natin at nakawin yung kapayapaan na meron tayo. At maiintindihan po natin, no, kasi ang realidad naman po ng buhay ay minsan matatakot tayo, mag-aalala. Kasi for example, due date na po ng mga babayarin natin. Due date na po ng pagbabayad natin sa tuition fee. Tama. So, hindi natin may iwasan na mag-worry na, sana kukuha ng pambayad, ganito, ganyan. Diba? Ang dami nating iniisip. Sa mga estudyante dyan, kapag dumating na yung time na nagsabay-sabay yung mga requirements, yung exam, yung performance task, minsan aligagan na tayo, doon na pumapasok yung stress, tama, yung anxiety. Amen. Minsan kapag may napapanood tayo na mga news or sa mga reels sa TV, diba, minsan natatakot tayo dahil dun sa mga napapanood natin. Pero, thank God, kasi ma-assurance tayo na if we keep on trusting the Lord, makakaasa tayo na makakatagpo tayo ng kapayapaan sa isip po natin at sa ating puso. Kasi, ang katotohanan po ay may battle po sa ating kaisipan. Kung titignan natin ang iba, pangiti-ngiti lang. Kung titignan po natin yung mga nakakasama natin, pangiti-ngiti lang yan. Pero hindi natin alam, marami sa kanila kung ano-ano na yung tumatakbo sa kanilang isipan. Tama. Marami rin pong Kristiyano na save na tayo, pero dominated tayo sa mga unwanted thoughts at ng mga intrusive thoughts. So ano nga po ba yung intrusive thoughts? Ito po yung hindi mo naman winelcome. Pero dumating at tumira na po sa ating isipan na may pagkakataon po na hindi na natin itong mapalayas, hindi na natin alam kung paano to aalisin sa ating isipan at sa ating puso. Pero sabi po ng scripture, you have divine power to demolish every lie. Divine power, it transcends human capacity. Hindi man natin magawa sa ating sariling kakayanan, pero meron tayong divine power to say, get out. This mind is already the mind of Jesus Christ. Amen. You have the power and authority na palayasin ang mga bagay na umaalipin sa iyong kaisipan. Kasi kung mananatili po tayo sa limitadong mentality, you will never win this battle.
aware naman tayo na may war sa ating isip. Tama. May pwedeng pagpilian. May dalawa tayong pwedeng pagpilian. Pwedeng panalunin natin yung negative thoughts, positive thoughts. So, dalawa lang po yung ating pagpipilian. Kung susundin ba natin yung mga tumatakbo sa ating isipan na negative or positive. At ayaw ng Panginoon na andun ka sa side na talunan ka. And hindi ayaw ng Panginoon na nandun ka sa negative thoughts. Pero desisyon mo rin kung paglalabanan mo yung mga thoughts na alam mong hindi naman tama. At hindi ka mananalo kapag hinayaan mong manatili ka dyan sa limitadong mentality. Kung mananatili ka sa power mentality, kung mananatili ka sa victim mentality. Minsan na po tayong naging biktima, tama. Pero hindi po natin kailangan mag-stay sa ganong mentality. You can be a victor and not a victim by the grace of the Lord. So, alamin po natin, no, kung ano yung mga battle na to. Kasi mahalaga rin na alam natin yung mga cause kung bakit tayo minsan nahihirapan, kung bakit tayo minsan nag-aalala. Tama. Kasi 'di ba sa ating isipan minsan natatakot tayo, na-stress, inaatake ng anxiety, ng depression, nagkakaroon po tayo ng mental illness. Mapakristyano man po or hindi ay nakakaranas ng ganitong battle. Kasi wala naman pong exempted, tama. May mga bagay tayo na kinakatakutan o pinag-aalala na hindi po natin kontrolado. Pero, kaya po natin kontrolin yung ating isipan. Pwede po natin itong kontrolin, tama. Kasi kung ano ang takbo ng kaisipan mo, ngayon ay magdidikta sa kung ano ang takbo ng buhay mo sa susunod na araw, susunod na buwan, susunod na taon. Kung ano ang naisaisip mo, yun yung magiging actions mo, tama. Nagsisimula po lahat yan sa isip natin. For example po, gusto po natin matulog at nakaramdam po tayo ng antok kasi nga gusto natin matulog. And then, ang naging actions po natin, humiga po tayo at natulog. Ganun lang po yun. Kung ano po yung nasa isip natin, kung ano yung mga tumatakbo sa isip natin, ayun po yung mararamdaman ng puso natin. At kung ano po yung naramdaman natin, yun yung maipapakita po natin sa iba, yun po yung magagawa natin. Tama. Kaya ayusin po natin yung desisyon po natin sa buhay. Minsan, marami sa atin, pressured sa buhay, pressure to provide, pressure to fit in sa gusto mong maging group of friends, pressured sa pag-aaral, pressured sa paghahanap ng work, tama? Kaya marami sa atin stress, may anxiety, inaatake ng depression dahil sa mga bagay na yon. You may feel anxious but you don't have to live in anxiety. Do not allow the fear na manirahan sa ating kaisipan. Kasi may authority po tayo na i-control ito. Marahil ang iba sa atin ay may sakit karamdaman na matagal na po natin iniinda at iniisip natin, gagaling pa ba ako? May iba na word kasi lubog na po sa utang. Pero the good news po ay meron tayong weapon na hindi natural. Pero supernatural kasi marami sa atin ang takbuhan kapag stress, mapupunta ng dagat. Tama, magpapakasad boy, magpapakasad girl, mag-iimog doon sa tabi ng dagat. Ang iba naman po ay pupunta ng inuman, ng bar. May iba naman po magkukulong sa kwarto tapos mag-overthink. Pero, ang tanong, nawala po ba yung problema na meron tayo? 'Di ba parang mas lumala lang. Yung iba sa atin dahil sa pag-inom, sumakit pa yung ulo, napagod pa, kakapunta sa dagat, tama. Wala ring mangyayari, tama. Kung puro na lang tayo magpapakasad girl, mag-overthink, at yung supernatural weapon na meron naman na tayo, pero minsan hindi lang natin ginagamit or ayaw po natin gamitin.
So ano po ba yung mga weapon na ito para ma-demolish yung mga stronghold na to? At nakita ko lang po ito sa isang post po ni Mami nung nakaraang araw. Sabi po doon, the weapons of warfare are Word of God, prayer, faith, righteousness, blood of Jesus, name of Jesus, praise and worship, Holy Spirit, full armor of God, and lastly, your testimony. So, bakit natin kailangan yung mga bagay na yan? Bakit kailangan natin lahat ng yan? Kasi some of us are still paralyzed by our fear. Some of us are immobilized by our worry. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-start sapagkat yung kaaway ay paulit-ulit niya sa atin sinasabi na walang magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya ngayong gabi sabihin mo sa iyong sarili or kung may katabi ka man, sabihin niyo po, may plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Yes, meron pong plano si Lord sa buhay po natin na kahit ikaw mismo ay walang plano sa buhay mo, na nakuha mo pang bumili ng planner notebook na wala namang naisulat, may plano pa rin ang Diyos sa buhay mo. Ang nais ng Diyos ay i-level up tayo, pero mauuna po muna ay ang ating kaisipan. Una po nating ipabago sa Diyos, ipa-renew is yung ating isipan. Kasi ayaw ng Panginoon na lumalakad na po tayo sa kanyang pangako, pero hindi natin ma-appreciate. Kasi nasanay nga tayo sa dati nating mga nakasanayan, dati nating ginagawa, tama. Kailangan natin maintindihan na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kung tatanungin po tayo ngayon, yung nasa isip po ba natin ay yan ang kalooban ng Diyos? Yan po ba ay pangako ng Diyos sa'yo? Kung hindi, i-demolish mo. Kung hindi align sa will ng Lord, i-control mo. Huwag mong hayaan na yung iniisip mo ang mag-control sa'yo. Yes, it's okay not to be okay. Pero it's not okay to stay that way. Ulitin ko po, it's okay not to be okay. But, it's not okay to stay that way. Kung naiinis po tayo, aminin po natin. Kung stress ka na, aminin mo. Kung natatakot po tayo, aminin natin. Kasi sabi nga sa youth service na hindi mo kailangan i-filter yung nararamdaman mo, yung faith mo. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka kung hindi naman talaga. Hindi mo kailangan magsuot ng maskara kung hindi ka naman talaga okay. Kasi kung puro ka pagpapanggap at hindi mo inaamin sa Lord, sa sarili mo na okay ka, na hindi ka okay, paano ka makakalaya? Tama. Kasi yung iniisip mo, hindi yan yung kalooban ng Diyos. Kung iniisip mo na hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang yung pamilya ko, wala nang mangyayari, hindi na ako makakapagtapos. No, hindi yan yung will ng Lord sa buhay mo. Transportation mo lang yan papunta sa magandang plano ng Diyos sa'yo. Gusto mo manalo? Lumaban ka. Huwag kang pumayag na inaalipusta ng kaaway yung kaisipan mo. Kung nais mong manalo, kailangan mong magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ka na hindi habang buhay ganyan yung sitwasyon mo. Magtiwala ka na kaya mo. Magtiwala ka na makakapagtapos ka. Huwag kang matakot sa future ng family mo. Sumunod ka muna. Magtiwala ka ng buong puso sa Lord. Diba sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Amen. As a conclusion po, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga kasi sabi nga po sa Isaiah chapter 26 verses 3 to 4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Be a childlike mindset in a way na grabe yung pagtitiwala.
na may makakain sila kasi alam nila na andun yung parents nila na magpo-provide ng makakain nila. Naway huwag po nating hayaan na mapuno po yung isipan po natin, yung puso po natin ng negatibo. Sabi nga po, 'di ba, guard your heart. At i-guide din po natin yung mind po natin. Kasi kung ano po yung nararamdaman po, ano po yung iniisip natin, yun po yung mararamdaman natin at magiging actions po natin. Do not worry about anything but pray about everything. At iiwan ko po yung verse na to. Sabi po sa John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Tayo po ay magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon. At alisin po natin or i-control po natin yung ating mga isipan. Kung ano man po yung mga naiisip po nating negatibo, ipabago po natin ito sa Panginoon. Ayun lamang po, to God be all the highest glory.